Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 21, talata 1 hanggang 7. Ikinuha ng mga asawa ang mga Benhaminita. Ang kalalakihan ng Israel ay nagtipon-tipon sa Mizpa at nangako kay Yahweh. Ang sabi nila, hindi namin pahihintulutan ng aming mga anak na babae na mapangasawa ng mga Benhaminita. Pagkaraan niyon, pumunta sila sa Bethel at malungkot na humarap kay Yahweh. Hanggang gabi silang nakaupo roon at buong kapaitang nanangis. Sinabi nila, Yahweh, Diyos ng Israel, bakit kailangan pang mawala ang isa sa mga lipi ng Israel? Kinaumagahan, ang mga Israelita ay nagtayo roon ng isang altar at naghain ng mga handog para sa kapayapaan at nagsunog ng buong handog. Nagtanungan sila, kung aling lipi ng Israel ang hindi nakiisa sa pagtitipon sa Mizpa, sapagkat mahigpit nilang ipinangako na papatayin ang sinumang hindi humarap doon kay Yahweh. Labis nilang ikinalungkot ang nangyari sa mga kapatid nilang Benhaminita. Ang sabi nila, ang Israel ay nabawasan ng isang lipi. Saan natin ikukuha ng mapapangasawa ang mga natitira pang Benhaminita? Sapagkat tayo sumumpang hindi natin papayagang mapangasawa nila ang ating mga anak. Amen. Isang mapagpalang buhay at magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 21, versikulo 8 hanggang 13. Sinabi nila, ang lipi ng Israel ay may isang angkang hindi humarap kay Yahweh sa Mizpa. Nalaman nilang wala roon ang lipi ni Habes. Pagkat isamang taga-Habes ay walang lumitaw nang isa-isang tawagin ang mga tao. Kaya ang kapulungang yaon ay pumili ng 12,000 matatapang na kawal. Pinapunta sa Habes at inutusang patayin ang lahat ng taga roon. Bata't matanda, lalaki't babae, liban sa mga dalaga. Nakakita sila ng 400 dalaga at ang mga ito'y iniuwi nila sa Silo, sakop ng Kanaan. Pagkatapos, ang mga Israelita ay nagpasugo sa mga Benhaminitang nagtatago sa bundok ng Rimon. Ipinasabi nila, maaari na kayong umuwi pagkat tapos na ang ating digmaan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 21, versikulo 14 hanggang 19, at ang sabi, kaya umuwi ang mga lahi ni Benjamin at ibinigay sa kanila ng mga Israelita ang mga dalagang taga-Habes Gilead, pero kulang pa ang mga dalaga para sa kanila. Nalungkot ang mga Israelita sa nangyari sa mga lahi ni Benjamin dahil binawasan ng Panginoon ng isang lahi ang Israel. Kaya nag-usap-usap ang mga tagapamahala sa mga mamamayan ng Israel. Sinabi nila, wala nang natirang babae na lahi ni Benjamin. Ano ba ang gagawin natin para makapag-asawa ang natira nilang mga lalaki? Kailangan magpatuloy ang lahi nila para hindi mawala ang lahi ni Benjamin. Pero hindi natin mapapayagang mapangasawa nila ang mga anak nating babae dahil nakapangako na tayo na ang gagawa nito ay susumpain. Pagkatapos, naalala nila na malapit na pala ang taunang pista para sa Panginoon na ginaganap sa Shilo. Ang Shilo ay nasa hilagan ng Bethel sa timog ng Libona at sa silangan ng daang mula Bethel papunta sa Shechem. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges chapter 21, verse 20 to 25. At kanilang inuutos sa mga anak ni Benjamin na sinasabi, kayo yumaon at bumakay sa mga laba-ubasan at tingnan ninyo at narito kung ang mga anak na babae sa Silo ay lumabas na sumayaw ng mga sayaw. Lumabas nga kayo sa ubasan at kumuha ang bawat lalaki sa inyo ng kanyang asawa sa mga anak sa Silo at yumaon kayo sa lupain ng Benjamin. At mangyayari na pagka ang kanilang mga magulang o ang kanilang mga kapatid ay naparito upang kami ay usapin,
ay aming sasabihin sa kanila, ipagkaloob na ninyo sila sa amin, sapagkat hindi namin kinuha na asawa sa bawat isa sa kanila sa pakikipagbaka o ibinigay man ninyo sila sa kanila. Sa ibang paraan kayo'y magkakasala. At ginawang gayon ng mga anak ni Benjamin, at kinuha nila silang asawa ayon sa kanilang bilang sa mga sumasayaw na kanilang dinala, at sila yumaon at nagbalik sa kanilang mana, at itinayo ang mga bayan at tinahanan nila. At yumaon ang mga anak ni Israel mula roon ng panahong yaon, bawat lalaki ay sa kanyang lipi at sa kanyang angkan, at yumaon mula roon ang bawat lalaki na umuwi sa kanyang mana. Nang mga araw na yaoy walang hari sa Israel na ginawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang sariling mga mata. This is the word of God.